How do we deal with a worldwide crisis like the one we are experiencing right now that just started with the Middle East, but its effects are felt worldwide? How do people, whether there in the Middle East, kung saan ngayon nagaganap yung gera, o yung mga mahal nila sa buhay na nasa Pilipinas o nasa iba't ibang panig ng mundo, how should all people handle this? Or kahit tayo na hindi tayo directly there in the Middle East, but even now, here in our country or in different parts of the world, we already feeling the effects of this worldwide crisis is the focus of our discussion for today, of our message for today, na pinamagatan po nating dealing with a worldwide crisis. Minsan pa po tayo yumuko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na kami ay nagkasama-sama po muli para po sa aming gawain. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins. For everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa, sa aming pakikinig sa oras na ito, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, with your love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadalang mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin yung pong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan. At maging sa oras na ito ay luwalhati tinadakila as we pray. All of these things we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Dealing with a worldwide crisis. Every now and then, nakakaranas naman ang tao, tayo at ang mga kilala natin ng mga krisis. You can still probably recall yung mga panahon na nagkaroon kayo ng krisis na mag-asawa. May nakaka-relate ba doon? O baka hanggang ngayon hindi pa tapos yung krisis nyo bilang mag-asawa? Nagkakaroon minsan ng krisis sa buong pamilya dahil sa mga iba't ibang mga family problems. And that is one of the hardest, yung krisis sa pamilya. Especially when the people that you love are going through tough times. Nagkakaroon ng krisis sa mga pinagtatrabahuhan natin. Kaya may mga natatanggal sa kanilang mga kumpanya. Nagkakaroon ng krisis sa mga nagnenegosyo, sa mga negosyante. Nagkakaroon ng krisis kahit pa nga sa church. Nagkakaroon ng krisis maging sa isang bansa. Kahit ang sariling bansa natin ay dumanas ng maraming mga krisis. Mga iba't ibang klaseng corruption scandals. Iba't ibang klaseng mga economic problems. Pero right now, yung pinag-uusapan natin, isa muling worldwide crisis. Na yung last time na nakaranas ang buong mundo ng ganitong klaseng worldwide crisis was another crisis that no one thought that in our lifetime we would ever experience. At yun yung COVID, global pandemic. Sino talaga ang nag-akala na pwedeng maganap yung ganong klaseng karanasan, which was like, even as this message is being preached, something like 5 or 6 years ago. Parang kahapon lamang. At marami na sa ating nag-move on since COVID. Marami na sa atin ang nakalimutan na nga yung COVID na yan. And even myself, until the other day, I was having dinner with my assistant's family, pamilya ni Kuya Oden from Bicol, that went to Quezon City for a vacation.
At na-meet ko doon yung mga family members niya. At isa sa mga nakilala ko doon, isa sa pinsan niya na napaka-importante sa kanyang pag-OFW. Kasi bago nag-OFW yung assistant ko si Kuya Oden, talagang wala siyang experience in Metro Manila, much more abroad. Pero may pinsan pala siya rito na may asawa, doon siya tumira habang nag apply siya sa pag-abroad. Hindi pa kami magkakilala noon eh. And then fast forward, napunta nga siya sa ibang bansa bilang OFW, na-meet ko siya doon, naging full-time worker, and just like that, 11 years ko na siyang full-time assistant. Pero yung babaeng yun, natitiran niya, finally na-meet ko. And I was really heartbroken because when people were telling me about her, napakabata, mas bata pa sa akin, baka halos kasing edad lang ni Oden, namatay pala yung asawa nung COVID. Isa dun sa mga unang mga nagka-COVID at unang mga namatay nung COVID. Natatandaan nyo nung bagong-bago yung COVID na pag nagkakaroon ka, dinadala ka agad sa ospital, tutubuhan ka agad, and nearly all of them na yun yung experience, namatay din agad. So when I was hearing about the story of this cousin and relative of Oden, nag-flashback sa akin yung crisis na yun. In fact, nung panahon na yun, grabe talaga ang pinagdaanan ng buong mundo. Whether kami na nandun sa Middle East, kayo na dito sa Pilipinas, ang Pilipinas nga ang pinakamatindi ang higpit eh. Diba? Hindi lang dito nag-lockdown, hindi lang dito nag-mask, kayo lang ang nag-face shield. Natatandaan niyo pa yung kalokohan ng face shield na yan. Yung mga nag-momoto, meron pang inimbentong, ano tawag doon? May barrier. Pero mo, sino nakaisip nun at nakapag-negosyo nun? At sa takot ng buong Pilipinas nun, naniwala naman talaga. Meron talaga gumawa ng mga barrier na yan. At bukod pa nga dun sa face shield. But you look back, and still, to this day, to us that survived, we thank the Lord because grabe din yung crisis na yun eh. Pero nalagpasan natin. But that was the last time that the entire world, at least in recent memory, had a collective crisis. We have it again with this ongoing war in the Middle East. With this ongoing war in the Middle East. I am praying as a resident of Dubai, UAE, and Doha, Qatar, I am praying that this war would end the soonest, this crisis would end the soonest, even if right now, as I preach, parang wala pa akong nakikitang indicator na patungo na siya doon sa mabilisang pagwawakas. But I am praying and I am hoping, like the rest of the world, that this crisis would be over soon. As this does not directly just affect those in the Middle East. Isipin nyo, nung araw, itong Israel at saka Iran, na sila ang matagal na magkaaway eh, at saka of course ang Amerika. Ang Israel at saka Iran, dahil madalas sila nag-aaway, yung mga naroon sa Israel, kung may mga kilala kayong OFW na nanirahan doon o nakatira doon, in fact, dito sa church natin meron eh. In a way, nasanay na yan eh, na every now and then may ganon. Diba, Tita Elsie? Every now and then may ganon. No? Hindi pa uso ang face mask no, naka-gas mask na kayo dun. Diba? At may mga shelter in place. Yung may siren, yung may emergency alerts, no? Sanay yung mga tao dun. And just a year or two ago, nagtirahan din yung dalawang yan ng missile. Ngayon, ang nangyari, yung Amerika, in partnership with Israel, tinira yung Iran. May binigay silang explanation kung bakit nila ginawa yun. Pero yung Iran, pinangako na naman sa kanila na pag sila tinira ng Amerika at ng Israel, hindi man nila kayang resbakan ang Amerika at ang Israel in the same strength. Kasi superpower talaga ang Amerika. And even Israel is a superpower of the Middle East. Pero nangako sila sa dalawang bagay. Titirahin nila lahat ng kakaping Arab Gulf states doon sa Middle East, kung saan may mga US bases. Countries like
The UAE, kung saan nandun ang Dubai, ang Qatar, kung saan nandun ang Doha, Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi Arabia. Dahil lahat ng mga yon, may mga US bases. Lahat ng yon, ang mga pinakamayamang bansa sa buong mundo dahil sa oil and gas. So, ipinangako nila na pag tinira sila ng Amerika, re-rest ba kanila yung mga bansang yon na may US bases? At ang pangalawang pangako nila, isasara nila yung Straits of Hormuz. And what is the Strait of Hormuz? It's a very small body of water that Iran controls. And that small body of water is where all of the oil and gas from the Arab Middle East Gulf passes through para makarating ang gas sa mga kliyente nila tulad ng Pilipinas. At ano yung pinangako nila sa Amerika at sa Iran? Pag tinira sila, titirahin nila yung mga Arab and Middle East countries, and they're doing that. At ang pangalawang pangako nila, isasara nila yung Straits of Hormuz na ito. Paano naman sasara yun? By putting sea mines, by threatening the ships and the tankers of targeting them with missiles and drones. Doon nila nasasara yun. And right now, as this message is being preached, sarado yun. Walang tanker ang gustong lumabas at i-risk ang sarili. Na by the way, karamihan ng mga tanker na yun, maraming Pilipino seaman din ang nandoon sa mga tanker na yun. So, isang very simplest explanation kung bakit tumataas at pataas ng pataas ang presyo ng langis is because there's no more. Kung ano yung meron ngayon, right now, ang bansang ito, yun na yun. Wala nang lumalabas na bagong supply. And the challenging thing about this is, even if matapos yung gera, let's say tomorrow, kung paanong nag-skyrocket ang presyo ng langis at gas, hindi ibig sabihin bukas, bababa siya. No. Not probably in the next month, not probably in the second month, not even up to the end of the year. That's how bad the situation is. Wala pa doon yung pag talagang nag-warla pa talaga si Iran. Hindi pa siya nag-warla. Yung ganyang ginagawa niya, ano pa yan? May restraint pa siya. Ano yung ibig sabihin ng pag-warla nila? Ibig sabihin talagang they will target the civilian population of the UAE. Right now, there's no direct targeting of the civilian population. Ang nangyayari lang, pag tinatamaan yung mga missiles, yung mga debris nalalaglag sa civilian population. Pero walang direct targeting of the Burj Khalifa, the tallest building in the world. Walang direct targeting of our malls in the city. But if they will take off the restraints, nag-warla sila at nabaliw na sila at ang naisip nila, wala na to, katapusan na to, there's no stopping them from doing that. Or na may mag-join na ibang mga bansa na gustong kumampi sa Iran that might lead to what many fear as another greater war, more than a regional war, probably even a world war. And whether there are people who are actually living there right now in the Middle East, or those in the Philippines with relatives there, or in different parts of the world, how do we face this kind of crisis? How do we deal with this worldwide crisis? Number one, and I will be the first to say that this is easier said than done, pero dapat ito talaga yung unang-una. Don't panic. Unang-una ito. Don't panic. May mga tao pa naman, dyan sila eksperto, yung magpanic. Diba? Minsan may dumaan lang ipis, nagpanic na yan. No? Minsan namatay lang ang ilaw, nagpanic na yan. Ako lang, nung pagpasok ko kanina dun sa church natin, sabi ko, hindi ba tayo nakabayad ng kuryente? Ba't patay yung ilaw dun sa... hindi pala. Nagbayad naman daw, meron lang kasi parang nag-glow na rise up dun. Na gusto yata ni Ate May na napapansin ng mga kapatiran. Pero lininaw ko, bayad daw tayo ng kuryente, no? Oo, kasi munti ka na ako magpanic eh. Sometimes, there are things that you hear about your children, you panic. Minsan, hindi lang nag-chat agad sa iyo ang asawa mo, nagpapanik ka na. Diba?
May mga bagay na nagpapapanik sa atin. Pero kailangan matutunan nating i-control yan. At sabihin natin sa ating mga sarili, even as we face this worldwide crisis, don't panic. Practicing nga lang natin at sabihin natin sa mga katabi natin yan, don't panic. Lalo na kung may mga kilala kayong panic ng panic. Diba? Sabihan ninyo ang inyong mga sarili, don't panic. Diba? Oh, ikaw mismo, sabihan mo sarili mo, sabihin mo pangalan mo, don't panic, Roman. Ganyan. Don't panic. Don't panic. Mga pimples lang, nagpapanik ni. May kilala kayong ganon? Magkaroon lang ng isang pimple, grabe yung panic. Naku, may kilala akong ganyan. At minsan yung mga taong sobrang grabe yung panic dahil sa pimple, may lalagyan ng kung ano ng mga gamot. Lalong lumalala. Lalong lumalala. Yung dating maliit, biglang lalaki. Magkataong may kikitain kang mga tao. Tapos yung makikitain mo pang mga tao, mapang-asar pa. Kaya tuloy mamaya, wala kang planong bumili ng malaking salamin, napabili ka ng malaking shades, yung sobrang laki. May mga nauso na kasing mga shades ngayon, ang laki-laki ng ano, di ba? Pero yung mga taong nagpapanik dahil baka asarin sila ng mga tao sa laki ng pimple nila, mga ganyan kalaki. Hindi, ba't ang laki ng ano mo? Ang laki ng shades mo. Oo, okay, kailangan matakpan yun. May mga tao, pimples pala, grabe yung panic. John 14 verse 1 to 6 says, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you? Would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. In the context of these verses, yung mga disciples, narinig na nila na si Jesus Christ will be leaving them physically. And then eto ngayon, sabi ni Jesus Christ sa kanila, do not let your hearts be troubled. Even in our own personal lives. Pag may tao sa buhay natin na we are so dependent on, and then suddenly, sabi sa'yo, siya nga pala, aalis na ako. Diba? Kunyari, ikaw ay negosyante, may empleyado ka, na trusted mo. Lalo na pagdating sa finances, sa mga bagay na hindi mo pagkatiwala sa ibang mga. Tapos bilang sabihin sa'yo ng empleyado mo, nga pala po, sir, last day ko na po ngayon, pero love ko po kayo. Kakabahan ka na kasi biglang, teka, paano na yung mga ano? Diba? Umaga, sasabihin pa sa'yo, it's not you po, it's me. Yung mga ganyan. It's not you po, it's me. Yung ayaw mo kasi parang may issue pa. Pero hindi magpapanik kayo kasi sobrang nakadepende sa'yo yun eh. Sa maraming bagay. E di lalo pa na siguro kung ang magsasabi sa iyo yan, yung mismong asawa mo na. Di ba? Yung sa tinagal-tagal ng panahon, naging dependent ka na sa kanya, tapos biglang sasabihin sa iyo ng asawa mo. Di ba? Mahal kita, pero it's not you, it's me. yung ngayon pa, itong panahon na to na, sana nung araw, nung hindi ka dependent sa kanya, diba? Nung mga panahon na sinasabayan po siya, layas! 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 Na hindi mo naman yung talaga minimin. Diba? Sa utak mo, nung araw, hindi naman lalayas kasi yan. Yung mga tao lagi nagpapalayas, alam naman kasi niyang hindi lalayas. Yun naman yun. Pero ngayon, biglang, alam mo, mahal kita. Kaso, it's not you, it's me. Yan, taranta mo ngayon. Lalo na pag nasanay ka na yan nagluluto sa'yo, yan ang naghahatid sa'yo, umaalalay sa'yo, inaasahan mo sa maraming mga bagay. And this is more than just an employee, this is more than just a husband or a wife. Jesus in their lives was just so important already. Even if they were hearing about it, that He will eventually have to fulfill His purpose and mission, this was still quite a shock to them. That He would be leaving them physically.
Pero ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, John 14 verse 1 to 6, do not let your hearts be troubled. At kung paano sinabi ni Jesus Christ sa kanila yan nung panahon na yun, yung mga words na yan, I pray that all of you, and even those watching this right now, would take to heart as well. Na si Jesus mismo nagsasabi sa ating lahat, sa kanya-kanya natin mga pinagdadaanan sa buhay, do not let your hearts be troubled. And in a way, parang ang ibig sabihin din yan, don't panic. Dahil bukod sa pag nagpapanik ka, ang hirap mag-isip. Marami mga tao pag nagpapanik, maling desisyon na nagagawa. Yung iba pa nga, hina-high blood pa. Baka mamaya, ang problema lang doon, mamaya pati na rin dito, magka-problema na rin. Bakit? Kasi nagpapanik ka. At dito sa mga panahon na to, kailangan talaga natin, sa mga panahon na ganito, na may mga matitinding pagsubok, whether personal life mo o sa buong mundo, na dapat ina-apply natin ang ating mga natutunan bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Kailangan ding magsabihan tayo sa isa't isa, magpaalahanan at baka rebuke pa. Te, kuya, kapatid, born again Christian tayo. At pag born again Christian ka, alam mo yun, pag ikaw ay nasa Panginoon at sinabi sa iyo ng Lord, do not let your hearts be troubled. Don't panic. Tatanggapin mo yun. Dahil si Lord na mismo ang nagsasabi sa iyo. Kaya, practicein lang natin at sabihin natin sa mga katabi natin yan, born again tayo, kapatid. Sabihin niyo sa mga katabi niya, born again tayo. Born again Christian tayo. Amen? Sabi nga dyan, you believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? Sabi niya, maghiwalay man tayo ngayon, pero temporary lang yan. Kasi yung lahat ng dapat mangyari, kailangang mangyari para magkaroon tayo ng forgiveness of sins, ng right relationship with God, ng Holy Spirit, ng eternal life. At kung saan daw pupunta si Jesus Christ, iahanda niya yung para sa atin doon. At darating ang araw, susunod kayo roon. Kaya nga, whether dahil sa krisis na ito, o sa iba pang mga dahilan, dumating ang kamatayan sa atin o sa ating mga mahal sa buhay, kahit paano meron tayo bilang mga Christians nung assurance na sa langit tayo pupunta. Dahil John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. At kahit ito mismo, yang sa John 14:6. Kasi sabi ni Thomas, paano po ba kayo masusundan? Sabi niya in John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Bakit tayo hindi magpapanik? Kasi kahit anong mangyari, habang nabubuhay tayo dito, hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen. At kung dumating man yung araw na yun, na tayo ay kukunin na ng Lord o yung ating mga mahal sa buhay, kung tayo'y kumilala kay Jesus Christ bilang Lord and Savior, sa langit tayo pupunta.